It's me again. Good afternoon. This is again Eric Oralio Motovlog, Office of the Vlogger. Nandito ako upang sabihin sa inyo kung paano yung pamamaraan, paano alagaan ng yung makina ng yung motor at ng yung sasakyan, ano ang dapat yung gawin, paano ito exercise. Akala nyo guys, ang exercise ay para lang sa katawan ng tao. Ang di nyo alam, ang exercise ay ginagamit din para sa motor, na kung gaano katagal yung hindi nagamit ng inyong motor, ang inyong sasakyan, gaano katagal, ilang buwan man yan, 2 buwan, 3 buwan, or ilang araw lang na hindi nyo nagamit ng inyong sasakyan, paano nyo pangangalagaan ang makina ng inyong mga sasakyan at ng inyong motor. Paano? Kasi po ang makina ng ating motor ay meron din pong langis yan na dumadaloy sa loob, pupunta sa mga parts ng pyesa ng ating loob ng makina. Okay mga kopismate, bago tayo dumako sa ating pakay, ay pumunta muna tayo sa ating Bible scripture. No? Sa awit 58, in the following verse, tama ba ang hatol ng mga pinuno? Ang hatol ba ninyo ay pantay at totoo? Hindi pagkat ang inyong pinabalangkas parang pawang karas at gawain hindi tama. Iyang masasama na mula sa pagsilang ay sinungaling na. Sila'y makamandag ang kaparis, katulad ay kobrang ang tenga ay may takip. Itong mga tawak at salamangkero din niya dinirinig. Hindi pansin ito. Bungiin ang ngipin nila, o Panginoon, alisin ang pangil niyong mga leon. Itapon mo silang katulad ng tubig sa daing, duruging parang mga yagit, parang mga suso sa dumi magwakas. Batang dim nabuhay sa sang maliwanag, puputulin silang hindi nila batid. Itatapon ng Diyos sa tindi ng galit. Bagaman buhay pa, iyon na ang sinapit. Ang mga matuwid na may nagagalak kung ang masasamay parusang ganap. Pagkakita nila sa dugong dumanak, hindi nangingiming doon na tumahak. Saka sasabihin ng mga nilalang, ang mga matuwid ay gantimpalaan, tunay ngang may Diyos na hukom ng lahat. Okay mga kopismate, yan ay nagmumula sa awit 58, 1 hanggang 11. Okay mga kopismate, simulan na natin ang ating vlog, ating pakay. Mate, okay mga ka-office mate, ito ang aking motor, no? Paano alagaan ang isang makina? Unang-una, yung sinabi ko po na nakaraang kong vlog ay engine maintenance check-up. Yung ipapacheck up mo sa mekaniko, yung may mga tunog-tunog, mga kalakalansing, ganyan. And change oil. Kailangan i-change oil, no, mga ka-office-mate. Pero ito, masigit pa ron. Yung mga nakaraan pang mga vlog ko yun na binanggit ko sa inyo, isa po yun na kailangan gawin sa makina ng ating motor o ating mga sasakyan. May masigit pa rito. Paano? Paano i-exercise ang makina? Yun po ba ay kailangan iginaganon? Bubuhatin, tapos igaganon? Hindi po mga ka-office-mate. Ang kailangan gawin ay paandarin ng makina kung matagal nun nang hindi pa gamit. Halimbawa, umabot kayo ng siguro sa matagal na panahon na hindi kayo naglalabas ng bahay, no? Sa tagal na panahon hindi ninyo halos paglalabas ng bahay, ganyan. Kayo po ay nagpahinga ng matagal sa bahay,
tumagal na hindi nyo gamit yung makina dahil halimbawa wala kayong lisensya, pangalawa, hindi nakarehistro, pangatlo, dahil sa trabaho po ninyo, pinagpahinga kayo muna ng inyong amo dahil nga sobrang pagod nyo na rin ganun sa trabaho, kaya ang ginawa ninyo matagal din na tenga yung motor dito sa bahay, no? Okay mga ka-office-mate, ang sagot dyan ay ito. Patatakbuhin natin yung makina ng 5 minutes. Tapos, sa 5 minutes na yon, yung mga langis sa loob ng makina nito ay dumadaloy sa kanyang mga pyesa. Kasi ang consistence ng loob ng makina ay side bearing, piston, yan. Ano pa? Sprocket, timing sprocket, timing chain, yan. Tapos, sa timing chain, mayroon tensioner, ganyan. Sa tensioner, meron din pong magneto. Tapos, sa kabila nitong makina nito, dito sa kabila, meron pong clutch lining, clutch housing, ganyan. May mga strainer sa loob. Rocker arm, yan. Tapos, cylinder block, cylinder block at saka yung sa cylinder mismo na para sa tinatawag natin na rocker arm, ganyan. Yung tinatawag nating cylinder head, yan. Ayun siya, Tapos mga kambyada, natin mga gears, mga first, second, third, fourth gears, mga ngipin po nun, no? Kailangan nilalangisan, nadadaluyan ng langis para po hindi po siya tuluyang masira, kasi po ang isang makina kapag hindi mo na paandar ng matagal, pwede po yan magkaroon ng kalawang sa loob, magkaroon ng corrosion. Tapos po baka magpa-top overhaul ka na, no? Bukod sa baba makina, top overhaul lang muna kasi ang tagal mo hindi nagamit. Ang complete overhaul, yung kumbaga overhaul, baba na talaga yan. Baklas lahat ng makina na yan. Tapos dahil sa hindi lalagay ng pag-change oil. Pag hindi pag-change oil ng makina, kaya baba makina, tapos ipapa-overhaul ng buong buo, yan. Pero dito sa problema natin ito, halimbawa, yun nga po, hindi mo nagamit yung makina sa tagal ng panahon at hindi mo siya pinaandar, baka magkaroon ng corrosion sa loob, kalawang, may masirang piyesa sa loob dahil hindi mo nagamit. Tapos, isa pa po nito, yung makina, baka po yun ay mapunta sa top overhaul na sinasabi. Yan lang po yung tatanggalin, yung cylinder head, cylinder block, yan lang ang tatanggalin dyan. Tapos, aayusin na. Katakot-takot po na gastos ang abutin din po ninyo yun, no? Kasi may kamahalan po ang top overhaul. Top overhaul lang, ito lang parting to ang tatanggalin. Yan, yung dito, yan lang ang aalisin. Tapos saka i-repair. Pero gagastos pa rin kayo doon ng mga tawag natin na gasket. Yan, mga cylinder gaskets. Ganyan. Then lilinisin pa po yan, pati mga piston ninyo, yung mga piston ring, yan. Yun po ang medyo ayusin kasi top overhaul lang gagawin. Okay mga kapismate, ganito po yan. Paano nyo pangangalagaan ang makina ng inyong motor? Diba, unang-una dyan ay change oil. Change oil muna. Then, tapos ito ang pinakamahalaga sa lahat. Papakita ko po sa inyo. Sa tagal nyong hindi nagamit ang inyong motor o yung makina ng sasakyan para hindi masira, dito tayo pumapasok yung tawag natin na exercise. Yan, engine exercise tinatawag. Gumagana, may gasolina. Ngayon kapag may gasolina kayo, ayan, may kaunti pa kayong gasolina, ganyan, gawin nyo to. Kaya pag wala na kayong gasolina, hindi nyo pwedeng gawin ito pag wala kayong gasolina. No? Pag paubos na, no? Ito lang gawin po ninyo, paandarin nyo. Mga 5 minutes yung paandarin yan.
para lang yung mga langis sa loob ng makina dumaloy, umikot, madaanan yung mga piyesa ng makina sa loob na hindi nadaanan ng langis sa tagal ng panahon na hindi nyo na ginamit. Paandarin nyo lang yung makina. Ang ating oras ay 12 p.m. no? Sa 5 minutes, sabihin na natin 13, 14, 12:17. Pagdating ng 12:17, patay na yung makina. Ganun na lang po yan, mga ka-office-mate. Kayo po bahala kung gaano katagal, ilang minuto. Kayo po ang bahala kung ilang minuto ang gusto niyo. 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, hanggang 5 minutes, ganyan. Nasa inyo po yun. Matagal na po ang 5 minutes na umaandar yung makina ng yung motor o ng yung sasakyan. Para lang madaluyan ng langis yung mga ibang mga piyesa ng makina. Tapos din kapakapain nyo to, kumainit na. Ngayon kumainit na po yan, magbilang na lang po kayo ng mga ilang segundo, then patayin nyo na yung makina. Ganun lang po yan. Ayan nyo lang po. Paandarin nyo lang po. No? Aking oras dito ay 12:13. So meron na tayong 1 minute. Meron tayong 1 minute. Tapos medyo galit-galitin yung cylinder. Konti lang. Then tignan nyo yung sa tagal na hindi nyo paggamit ng inyong motor, tignan nyo yung tambutso nyo kung may lumalabas na itim or something na usok, ganyan. Pag meron, ipatingin ninyo kagad sa mekaniko. Kaya kasi matagal na hindi nyo ginamit, no? Ayan nyo lang po siya. Ngayon sa akin po ay walang lumalabas na usok. So ibig sabihin nito, clear na clear po siya. Walang problema sa walang problema sa loob ng makina. Pinapaandar natin siya. Okay mga ka-office-mate, nakailan na tayo? Meron tayong 2 minutes. May 2 minutes na tayo mga ka-office-mate. 2 minutes. Ayan nyo lang po. Nasa inyo po yung gaano katagal yung gustong paandarin yung makina. Kapag ganitong hindi nyo masyadong gamit, nasa bahay lang, ganun, exercise nyo yung makina para madaluyan ng langis yung mga pyesa sa loob ng makina. Kasi yung langis na sa loob, umiikot yan. Ayan. Ayan nyo lang po. No? Meron tayong 3 minutes. 3 minutes. Ganyan. 3 minuto na. 3 minutes. Tingnan nyo po, hindi ko na po nung nalilinis. Gawa nga po nung panay ulan-ulan. Panay ulan. Pero kahapon nung umaga, inilinis ko tong motor. Nilinis ko tong motor kahapon. Umulan uli. Yung daanan po, nagkaroon ng putik yun. Di ka naman pwedeng hindi lalabas kasi magsusundo ka sa iyong kapatid. Ginagamit ko rin po ito na sinusundo ko yung aking kapatid. Ngayon, kasi nagtatrabaho po sa Makati. Kaya yun, dumadaan sa putik. Natatalsikan pa rin ang putik tong motor. Ganun pa rin po. Ganun po talaga. Talagang sakripisyo gagawin mo. Putik-putik siya ulit. Okay? Pag napansin niyo na yung makina ay unti-unti nang bumibilis ang ikot, no? Unti-unti na siyang bumibilis. Ibig sabihin, gumaganda na yung takbo ng makina mo, tapos yung langis sa loob, umiinit na. Nagkakaroon ng pagkalabnaw yung langis sa loob. Good to know na yan, okay po yan. Dumadaloy po yung langis sa loob ng makina, ng yung motor o ng yung sasakyan, no? Ilan na tayo? Nakaka 4 minutes na tayo. Sana lang kapakapain nyo kung mainit na or mainit na mga ka-office-mate. Nag-iinit na. Sabihin niya dumadaloy na yung langis
sa loob ng makina. Okay mga kopismate, nakaka 5 minutes na tayo. 5 minutes na umikot siya. Okay mga kopismate, okay na po yan. Patayin nyo na yung makina. Okay, off nyo na yung makina. So yun po mga kopismate, sanay may natutunan kayo sa mga bidyong ito. Sanay i-apply ninyo sa makina ng yung motor, na yung sasakyan, ganyan. Ang kagandahan po nito na hindi masisira ang yung makina kasi nadadaluyan ng langis yung mga parts nito at tumatakbo ng maayos. Okay mga kopismate, ganun po. Sa loob na tayo mag-usap. Okay po. Sana'y may natutunan kayo sa aking video na itinuro sa inyo. Sana'y i-apply ninyo sa inyong motor, sa inyong mga sakyan, at malaking may tutulong nito para hindi kayo masiraan ng makina sa tagal ng panahon na hindi nyo nagamit, ilang buwan, tatlong buwan, ganyan, tapos okay, ilang araw lang, ganyan. Kailangan po na paanda rin ng makina para hindi masira yung makina kasi po pag hindi nyo ginagamit, possible na kalawangin sa loob yan dahil dinadaluin ng langis or nagkaroon ng corrosion sa loob. Baka pumapatak overhaul kayo ng di oras, no? So, ganun po ang gagawin ninyo para lang maging okay po yung makina ng inyong motor, ng inyong sasakyan. At hindi kayo magpapagawa. Yun, kasi naalagaan nyo ng maayos yung makina ng inyong sasakyan, ng inyong motor. Okay mga kopismate, ganun po ang gagawin ninyo. So, mga kopismate, kung bago pa lang kayo sa aking channel, just click follow sa aking Facebook account, Eric Oralio Motovlog, at click subscribe sa aking YouTube account sa Office of the Vlogger. Office of the Vlogger. Okay mga kopismate, we are road to 1,000 followers dito sa YouTube account ko po. Sana'y dagdagan po natin. Kailangan pa po natin ng mahaba-habang panahon na maabot natin yung 1,000 followers. Okay mga kopismate, sana'y may natutunan kayo. Okay mga kopismate, ride safe, God bless at ingat.